Totoo yun. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this? Last, hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Parang gano'n, no? Less than a year. Opo. At sinasabi, sir, dapat hindi daw po ito ginawa kasi kayo daw po ay Justice Secretary na po. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC. Tagal na yun. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. Alam naman natin. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. So ano kaya ang mangyayari ngayon? Ako ang nakikita ko ang mangyayari ngayon. I-exploit ito. Sasamantalahin ito ng mga DDS. Itong pag-amin na ito ni Ombudsman Boying, sasamantalahin nila yan. May nakikita na ako mga post eh. Oh, sabi nila, Trillanes, paano ka na ngayon? Inamin na ni Boying Rimulya. Ikaw, General Torre. Paano ka na ngayon? Inamin na ni Boying Rimulya. Siyempre, si Trillanes, pag tinanong siya kung nakipagkita ba sila sa ICC at saka sila, halimbawa sila Boying Rimulya, o ang gobyerno ba, nagko-cooperate ba ang gobyerno sa ICC, natural, hindi yan aaminin ni Trillanes. Unang-una, hindi naman siya opisyal ng gobyerno na ngayon. Pangalawa, kung gumagalaw man siya si Trillanes, private capacity niya yun. Private capacity niya yan. So, kaya kung tinatanong man si Trillanes noon, sinasabi niya, nagko-cooperate na ba ang gobyerno sa Pilipinas, ng Pilipinas sa ICC? Hindi naman sasabihin ni Trillanes na oo. Kasi magagalit sa kanya ang gobyerno. Paano mo yan sinabi, former Senator Trillanes? Pero ngayon, dahil si Ombudsman Boying na ang nagsalita na, inamin niya na nagko-cooperate ang gobyerno, wala na. Pwede nang sabihin niya ni Trillanes, inamin na ni Ombudsman Boying, so sa tingin ko, wala naman talagang yun. Noon naman talaga, nagko-cooperate naman na talaga ang gobyerno. Anong problema doon? Ang importante, hindi galing kay Trillanes yun. Kasi hindi pwedeng si Trillanes ang pagmula noon. Hindi naman siya tagapagsalita ng gobyerno. Hindi naman siya part ng gobyerno. Mabuti si Ombudsman Boying part. Pero, hindi tatantanan yan si Trillanes. Sigurado tayo. Sigurado tayo. Anuin yan? Sabihin nila, Trillanes, sinungaling ka. Ganon din si General Torre. Di ba nung isang araw, tinanong din? Ang sabi ni General Torre, wag na ninyo akong tanungin dyan. Di ba? Sabi ni General Torre, nung napanood ko yung sagot niya Wag na ninyo akong tanungin dyan. Maraming beses nang napag-usapan yan. Kayo, na lang yan. Pero tama yung sagot ni, tama yung sagot ni Ombudsman Boying. Ano ngayon? Kung nakipagkita kami sa ICC. Tama lang naman yun eh. Kailangan natin protektahan ang mga Pilipino. May mga testigong Pilipino doon. Kung noon pa, nagsasabi na ako, problema naman kasi dito sa administrasyon ni Marcos, sabi ko, hindi nyo kasi inaamin. Sabi nyo na, anong masama dyan? Di ba? Di ba? Napapanood nyo ako sa mga vlog ko. Di ba ganun lagi ang sinasabi ko noon? Kung sabi ko, hindi ako maniniwalang, hindi alam ni PBBM yan, mga nangyayari na yan sa ICC. Kaya lang, ang problema, ang policy ng gobyerno, ayaw nilang aminin, wala akong magagawa. Policy ng gobyerno yan pero ngayon, inamin na ni Ombudsman Boying na nagko-cooperate sa ICC, di ba tama ako? Di ba? Kung bayad ako ni PBBM sa kanila Romualdez, bakit ako nasasabi ko yan noon? Kasi ako malaya akong ang pag-iisip ko malaya. Kung anong gusto kong sabihin, sasabihin ko. 'Di ba? Kaya noon ganoon na ang sabi ko. Noon sinabi ko na yan noon. Sabi ko imposibleng walang alam si PBBM diyan.
sa mga nangyayari na yan, yung pag-aresto kay Duterte, pag-turnover sa ICC, imposibleng walang alam. Pangalawa, dapat kasi kila Ombudsman Buying mag-cooperate na sa ICC. Talaga openly. Kung pwede nga, mag-member na tayo sa ICC uli, mag-rejoin. Para wala nang problema. 'Di ba? Yun yung dapat gawin ngayon. Kasi ngayon talaga, gagamitin ng mga DDS yung issue na yan. Sisiraan si Trillanes, sisiraan si Buying, sisiraan si Torre, sisiraan ng Marcos. Sasabihin nila, di ba? Sinungaling sila Trillanes, sinungaling sila Torre, sinungaling sila Marcos, saka sila Buying Rimulya. Sabi nila hindi nagko-cooperate sa ICC. Ngayon aaminin nagko-cooperate pala. Talagang ano yan? Usahan na yan, aaraw-arawin niya ng mga DDS. Pero tama naman yung sagot ni Ombudsman Buying. Sabi niya, nagko-cooperate kami. So ano ngayon? Tapos nung sinabihan siya, bakit po nagbago na kayo ng paliwanag? Dati sabi ninyo, ayaw ninyong mag-cooperate. Ay sabi naman ni Buying, natural lang yan, nagbabago ang panahon. Iba na ngayon. Noon yan, ngayon iba na. Marado na. Kaya, anyway, mga kabunyog, mga kababayan, abangan natin kasi, mag-a-anniversary kasi ng pag-aresto kay Duterte. Di ba? March 11 yata, anniversary ng pagkakaano kay Duterte. Papalakihin na naman nila yung issue na yan. Lalo na itong sabi ni Buying Rimulya na nagko-cooperate na sila sa ICC. Ano na naman yan? Bibirahin na naman ng mga DDS si Trillanes, si Torre, si Buying Rimulya. Okay? Ano yan mga kabunyog, mga kabayan? Magandang araw sa inyong lahat. Basta, asahan na natin itong mga DDS, sasamantalahin nila tong issue na to. Pero, tama yon. Sinagot na ni Ombudsman Buying. Sabi ni Buying, ano ngayon? Ano ngayon? Kung nagko-cooperate kami ngayon sa ICC, noon ang sabi namin hindi, normal yon. Ang buhay ay weather lang. Nagbabago talaga. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.